Magandang araw mga kababayan. So yan, nagbabalik tayong muli, si Sir Coco. Ayan, pag-uusapan natin mga kababayan, itong breaking news. Abay, maganda ito. Mainit-init pa. Matatandaan natin mga kababayan na nung nakaraang mga linggo, pinagbigyan ni Tatay Digong at yung pagdinig sa Senado patungkol dyan sa war on drugs or yung sinasabi nilang extrajudicial killings, wala namang binatbat itong nasa Senate mga kababayan. Lalong-lalo na pinapangunahan dyan alam niyo yung paepal, si Risa Hontiveros mga kababayan. Mainit-init yung sagutan nila nung nakaraang pagdinig hinggil dyan sa extrajudicial killing, na kung saan nakita natin yung sagutan ng dalawa. Anong napala nitong si Hontiveros na pinagsabihan lang naman siya ni Tatay Digong, palibhasa, wala kang alam kung paano dalhin ang isang syudad kasi hindi ka naman naging mayor. Kailanman hindi ka naging mayor, hindi mo alam kung paano mo dadalhin ang isang syudad. Lalong-lalo na yung kalaban mo ay droga. Alam mo naman pag droga, konektado dyan yung mga illegal na mga gawain, mga illegal, mga sugal, whatever ganyan. Ang sabi ni PRRD, kung ikaw ba naman yung isang mayor dyan o alkalde ng lugar ninyo, alam na alam mo yan kung sino ang mga kalaban mo dyan patungkol sa droga. Lahat alam mo kasi meron ka naman PDEA, may CIDG, o mayroon pa kang NBI, o kung ano-ano pa ng mga pwede mong makuhanan ng impormasyon. Lalong-lalo na isa Tatay Digong, malawak yung intel niyan. Yung intelligence talagang napakalawak. Pag sinabi nating Tatay Digong, matagal na yan sa Davao pa, alam na alam niya kung paano i-handle ang sitwasyon kasi matagal na siya naging prosecutor. Naging congressman pa siya, naging mayor, hanggang sa umabot, naging presidente ng Pilipinas. Diba? Yun talaga ang isang tatak Duterte. Pero anong say nila? Wala silang nagawa dahil si Tatay Digong, mantakin ninyo, ayaw mga umuwi Ayaw nang tumayo sa kanyang ikinakaupuan kasi ang gusto niya, tapusin na natin to. Total, nandito na ako, mula pa ako ng Davao, ilang oras ang binyahe ko, medyo may katandaan na ako at talagang dinidisturbo niyo ako. Ngayon yung ito, imbitasyon ninyo, andito na ako. Pero wala sila at tiklop itong si Risa Hontiveros dyan sa Senado. Ngayon mga kababayan, another breaking news to, abay. Mintakin niyo na talagang matapang na talaga itong si Tatay Digong. Siguro napag-isip ni Tatay Digong na para matapos na ito, pagbibigyan ko kaya kayo, pagbibigyan ko kaya itong tuwadkom na to. Sino-sino ba yung nandyan na apat na dyan na kung saan napakakupal talaga dyan sa mga ginagawa ng investigasyon at paninira nila, lalong-lalo na sa extrajudicial killings at sa war on drugs. Kaakibat pa niyan, yung hindi nila pagtantan o ayaw nilang tantanan itong confidential funds ni VP Sara Duterte, mga ubayan, na kung saan hinihila lang naman nila pababa itong vice-presidente natin. Kasi nga, yan ay mandato ng kanilang grupo, yung kanilang tuwadkom. Gusto nilang pagkaisahan, kasi andyan naman yung congresswoman dyan na talagang ang gusto, sinabi din ito ni Ma'am Sara Duterte na ang gusto talaga nung nakaraang taon pa, impeachment ang gusto niya, yung si Castro na yan. Ngayon, pinagbigyan na kayo ni Tatay Digong. Dapat nandyan kayo, present ang lahat. Kasi ayaw talaga si Tatay Digong paawat na. Gusto nang tapusin ni Tatay Digong para naman makapagbubuo na ang lahat. Kung yung sinasabi ninyong meron talagang mali sa war on drugs si Tatay Digong, go on. Lumabas kayo, mangalap kayo dyan at yung magtanong kayo ng mga kung anong itatanong ninyo kasi
si Tatay Digong naman ay handa naman yan palagi. Wala naman niyang inaatasang laban si Tatay Digong. Isiguraduhin nyo lang na yung pagpunta ni Tatay Digong ay worth it. Kasi talaga si Tatay Digong ayaw niyang uuwi ng maaga. Gusto niya bukas na. Kaya tapusin nyo na yan. Mas maganda din to para yung sambayan ng Pilipino malaman ang katotohanan. Para makapag-move on na tayo after this hearing dyan sa Kongreso. Kasi pabida-bida ito na sa Kongreso yung mga tuwadkom na yan napaghahalata naman na talagang ang pinagkaisahan na nila ay ang mga Duterte. Paano naman ngayon pag matapos na yung hearing na yan at wala talaga kayong magagawa, tiklop talaga kayo kay Duterte, ayaw talagang maisahan, wala kayong konkretong ebidensya or kung ano-ano pa. Kasi alam nyo naman, ang ipinaglalaban ninyo, mga kriminal at dorogista. Samantalang sa Tatay Digong, kontra at ayaw siya sa mga kriminal at dorogista kasi yan ang nagbibigay problema sa bansa natin, lalong-lalo na pag ikaw ay Pangulo. Okay? Hanggang dito na lamang mga kababayan. Abangan natin yan bukas sa itong magandang bakbakan dyan sa Congress. Take note, no? Tayo pong lahat, kayo malalapit lang dyan. No? Kung pwede kayo makasuporta o pumunta doon, puntahan nyo na. Ibigay natin ang suporta. No? Kung malapit-lapit lang ako, siguro nandyan na rin ako mga kababayan. Kasi alam ko naman, itong mga pro-Marcos, yung mga vlogger nila, yung ibang mga bashers dyan ni Tatay Digong, lalong-lalo na yung mga aktivista, nandyan yan. Pupunta yan, kaya dapat tayo, yung mga sumusuporta sa mga Duterte Nation, Duterte supporters, ayan, punta na tayo doon. Dapat maging maaga tayo para makita natin yung pagdating ni Tatay Digong. Ito po yung laban natin mga bayan Laban po ito ni Tatay Digong at laban ng sambayan ng Pilipino. Unang-una, sinabi ng bagong US-elect President Donald Trump na suportado niya ang war on drugs ni Tatay Digong. Nung una pa yan. Tapos ngayong bumalik si Trump, abay kabahan na kayo. Hindi naman namin sinasabi or natin sinasabi na umaasa tayo sa US, lalo na kay President Trump. But yung iisa, yung mga mitiin nila, adikain nila sa lipunan ng sambayan ng mga Pilipino at sa US, parehas lang sila, ayaw nila ng droga. Okay, hanggang dito na lang mga kababayan. Maraming salamat. God bless po sa lahat. Ingat!